Tatlo na ang kumpirmadong nasawi sa naganap na mass shooting sa isang food festival sa Seattle sa Amerika, kung saan kabilang sa mga sospek ay isang menor de edad. Yan at ang iba pang napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, umakit na sa 3 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring mass shooting sa isang food festival sa Seattle Center sa Washington. Ayon sa Seattle Police Department, 3 ang ininalang suspect sa insidente, kabilang ng isang menor de edad na kasalukuyang nasa kanilang kustodiya na. Habang isang salarin ay kabilang naman sa mga nasawi matapos magkaroon ng enkwentro laban sa mga otoridad. Naalam pa sa ngayon ang motibo ng insidente. Samantala, balita naman mula sa Europa, tinupok ng mga sumiklab na wildfire sa France at Spain ang nasa mahigit 100 bahay at tumikas naman ang mahigit 300,000 katao. Ayon sa mga eksperto, ang mga sunog sa Europa ay patuloy na pinag-aalab na matinding init o heatwave na nagdudulot ng mga thunderstorm at mga kidlat na nagigimit siya ng mga sunog. Sa kasalukuyan, mahigit 2,500 firefighters kasama 1,500 miyembro ng militar at 1,200 pulis ang magkakatuwang na nagsasagawa ng operasyon upang apulahin ang mga wildfire. At sa iba pang balita, muling sinintensyahan si former South Korean President Yoon Suk-yeol na 18 buwang pagkakakulong ng korte dahil naman sa paglabag ng mga election law noong 2022 presidential campaign. Ito'y dahil sa mga malimpahay na kanyang binitawan kung saan itinanggi niyang paratang na ipinakilala niya ang isang abogado sa isang dating opisyal ng buwis. Itinanggi rin niya ang pagkita nila ng kanyang asawa at dating First Lady na si Kim Kyung-hee sa shaman na si John Sung-bae, isang ugnayang mahigpit na sinuri noong panahon ng kampanya sa halalan. Dahil dito, bukod sa pagkakakulong, inatasan din ng People Power Party ang partidong kinabibilangan ni Yeol na isauli sa National Election Commission ng halos 40 billion won o mahigit 27 million US dollars ni binayad bilang reimbursement sa kanilang gastusin sa election campaign. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.